Good day everyone and assalamualaikum to all of you. So today I will discuss about tribal communities in Mindanao. So this is the continuation of Miss Alfonso report, which is the chapter 15. Okay, so when we talk about tribal communities in Mindanao, isa ito sa pinakamayaman at pinaka-diverse na culture group sa buong Pilipinas. Iba-iba sila ng wika, kultura, tradisyon at lugar kung saan sila nakatira. Pero kahit iba sila, bawat grupo ay may malaking ambag sa history at identity ng Mindanao. So, yun na nga guys, no? Kahit na magkakaiba sila ng grupo, pero malaking ambag sila sa history ng Mindanao. So, let's first to Manubo. The Manubo has many subgroups. It is the most numerous of all the ethnic groups. They are scattered from Sarangani Island into the mainland of Mindanao, in the province of Agusan, Davao Province, Bukidnon, and North and South Cotabato. So, ang mga Manubo, dahil sila ang pinakamarami sa lahat ng ethnic group sa Mindanao, makikita sila mula sa Sarangani Island hanggang sa mainland Mindanao, lalo na sa Agusan, Davao, Bukidnon at Cotabato. Ang Manubo ay nahati sa maraming subgroups at bawat subgroups ay may sariling tradisyon at lugar. So, let's proceed to the major groups are. So, ang mga Manubo ay isa sa pinakamalaking katutubong grupo sa Mindanao. Marami silang subgroups dahil nakakalat sila sa iba't ibang lalawigan at bawat grupo ay may sariling wika, tradisyon at pamumuhay. Ang mga subgroups na ito ay nakabuo dahil sa lokasyon na at kultura ng bawat komunidad. So, ang una is Ata subgroups. Ang Ata subgroups is napapaloob dito ang Dugbatang, Talaynghod, Taguanom. Sila ay karaniwang nakatira sa bulubundukin bahagi ng Davao del Norte at Bukidnon. Kilala sila sa pangangaso, pangangalap at tradisyonal na ritual. So, the number 2 is Bagubo subgroups. Dito naman is napapaloob ang Ataw, Tangan, Klata, Obo, Giangan, Giangan, Eto, Kailawan, Langilan, Manubo or Ubo, Matigsaog, Talaguro, Tiddapaya. So ito is isa sa pinakamalaking grupo dahil sa makulay na kasuotan at tradisyon. Marami silang sangay dahil malawak ang kanilang tirahan mula Davao hanggang Cotabato. Ang ilan sa kanila tulad ng Matigsaog ay nakatira sa mga gilid ng ilog at kabundukan. So let's proceed to the Higaonon subgroups. Agusan, Lanao, Misamis, napapaloob dito ang Agusan, Lanao at Misamis. Matatagpuan sila sa hilagang bahagi ng Mindanao. Kilala sila sa kanilang pangangalap sa kagubatan at sa tradisyon Peace Pact o kasunduan pangkapayapaan. So, then North Cotabato, Manubo. Napapaloob naman dito ang Ilianes, Libuanganen, Pulienyan. So, ang bawat grupo ay may sariling version na wika at nakatira sa mga liblib na bahagi ng North Cotabato. Karamihan ay umaasa sa pagsasaka at pangangaso. The number 5 is South Cotabato, Manubo. Cotabato groups kasama ang Tasaday at Blit, Sarangani, Tagabawa, Kasama dito ang kilalang Tasaday, isang grupong matagal na naninirahan sa kagubatan. Mayaman sila sa tradisyon na awitin, sayaw at kwento. Number 6 is Western Bukidnon. So, napapaloob naman dito ang Crieteka, Iletonginen, Pulanginianan. Sila ay nakatira malapit sa kabundukan ng Bukidnon. Marami pa rin sinusunod sa tradisyon pangkabundukan at kinagisnang batas ng kanilang mga ninuno. So, buti pa sila is
dito sa Western Bukidnon is parang sinusunod pa nila yung mga kanilang yung mga ninuno nila, which is yung parang kung ano yung generation noon is dinadala nila sa generation ngayon, generation to generation as day. So in 21st century kasi guys is parang wala na yan sa atin, parang alam mo yung hindi lahat, nasa 50% lang ang naniniwala sa mga ninuno natin noon. Pero, siyempre, kadamihan pa rin sa atin is naniniwala pa rin sila. So, parang ganon, parang hindi na siya balance. Like, ito, mas marami ang hindi na naniniwala sa ngayon. Kasi, as of now, this generation is parang ginagawa na nila kung ano yung gusto nila or kung ano yung dapat nilang gawin. Not the oldest is kung ano yung dapat na ipinagbabawal talaga is hindi nila yung ginagawa. Na yung mga ninuno natin na ginagawa nila dati sa atin is hindi na natin yung ginagawa sa ngayon. So, hala. Okay, so number 7. So, umayamnom Manobo. So, dito naman is napapaloob ang Agusan del Sur. So, matatagpuan malapit sa Ilog Umayaman. Sila ay kilala sa kanilang mga ritual at paniniwalang espiritual. Yon. So, number 8 is Banwaon. So, Banwaon naman is malapit silang kaugnayan ng Manobo. Ngunit may sarili silang wika at kaugalian. Marami sa kanila ay nakatira sa Agusan del Sur. So, number 9 is Bukidnon. Madalas na nalilito ang iba dahil may lalawigan ding Bukidnon. Pero ito ay hiniwalay sa tribo. Kilala sila sa kanilang kasuotang makulay at mga ritual para sa agrikultura. So, ito is mahalagang paalala sa atin lahat, guys, classmates, na ang mga subgroups na ito ay hindi hindi pa ganap na malinaw o pare-parehong ang pagkakahati dahil bawat komunidad ay may sari-sariling pagkakakilanlan. Ngunit lahat sila ay bahagi ng mas malaking pamilyang Manobo. So, that's all the major groups. So, let's proceed to Mamanwa. The Mamanwa, also called Konking, Mamaw, Mamanus, Manmanu, Mamamwa appears to be an older branch of population in the Philippines ethnic groups. They look like the Negritos of northeastern Luzon. Their community is usually composed of close relatives. The leaders is always the oldest and the most respected male in the tribe. The role is not inherited but must be earned. So, ang Mamanwa ay isa sa pinaka-oldest and ethnologistic groups sa Pilipinas. Tinatawag din silang Konking, Mamaw, Mamanusa at iba pa. So, mas kahawig nila ang Negritos ng Luzon dahil maliit ang height, curly ang buhok at dark ang complexion. Nakatira sila sa northeastern Mindanao at karaniwang ang community nila ay binubuo ng close relatives. So, ang pinuno nila ay pinakamatanda at pinaka may respeto, pero hindi ito namamana. Kailangan talagang ma-earn ang leadership. Simple lang ang pamumuhay nila, hunting, gathering, at kaunting farming. So, dito sa kanila, so ang Mamanwa naman guys is pagdating naman sa pamumuno nila is kailangan daw is yung may mas nakatatanda sa kanila at may respeto. So hindi ito like pinagbubutuhan natin. So ito is kailangan talagang ma-earn ang leadership nila. So talagang pumili talaga sila kung sino yung kanais-nais umupo ng ng pamumuno nila. So, dapat talaga yung yung matanda talaga. So, let's proceed to Butuanon and the Kamayo. The Butuanon, also called as the Lapaknon,
is inhabiting the flat marshland of Agusan River. They are closely related to Cebuano. The language of Butuanon, Tausug of the Jolo or Holo, and Kamayo of Bisilig have an very closely affinity. The Kamayo are an ethnic group concreted in the province of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Siargao del Sur. The Kamayo, like the most of the groups, is the eastern coast of Mindanao. Cultivate wet rice in the flat and along the coast and nearby valleys. Their upland fields are planted with the fruit trees, bananas, sweet potato, including abaca and cash crops. So, Butuanon is kilala rin silang Lapaknon. Nakatira sila sa flat marshland ng Agusan River. Malapit ang wika nila sa Cebuano, Tausug at Kamayo, kaya minsan madali silang magkaintindihan. Sila ay bahagi ng early civilization ng Mindanao, lalo na sa Butuanon area na kilala sa Balangay boats. Kilala sila sa Balangay boats. So, ang mga Kamayo naman is matatagpuan sila sa Agusan del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur. Ang main livelihood nila ay wheat rice. Cultivation pag nasa coastal flatlands at fruit trees, banana, root crops at abaca kapag nasa upland. Malapit ang lifestyle nila sa iba pang tribes sa Eastern Mindanao. So in short guys, Mindanao is a home to many tribal communities. Ang bawat isa ay may unique identity. The Manubo is the largest and the most diverse. The Mamanwa is one of the oldest and close to the Negritos type. And the Butuanon and Kamayo belong to coastal and riverine communities na may sariling wika at agrikulturang tradisyon. Sa Bagubo. The Bagubo originally are inhabiting the east and south of Mount Apo down to the eastern side of Cotabato. The Bagubo is dominated by a warrior class called Magani. The Dato is the leader of the community who has been a Bagani, a warrior. Their houses are scattered near the cultivate field of the Kaingin. The biggest house is always occupied by the Dato. It is also served as a ceremonial place and defense center of the community. The defender are the Magani whose clothing are stained with the blood having been successful in a battle. The abaca fiber used for their clothing is usually decorated with multicolored beads and embroidered all over. They are good in making cast brass ornaments like bells. They believe in the existence of spirit. Their supreme being and creator is called Yugpamalok, Manubo of Mamanwa, Manama. The Mabalian is the one who perform for the rituals and healing. So, ang Bagubo ay isang indigenous group na nakatira sa east of south ng Mount Apo hanggang sa eastern part ng Cotabato. Kilala sila dahil may warrior class sila na tinatawag na Magani. Sa kanila, ang leader ng community ay ang Dato. At kadalasan Dato ay isa ring bahagi ng warrior. Yung settlement nila is kalat-kalat. Ang mga bahay ay nasa paligid ng kaingin o cultivated fields.
Pinakamalaki at pinaka-importanteng bahay ay yung sa datu at ginagamit din ito bilang ceremonial place at minsan ay defense center. Ang magani naman, so ang mga magani naman dito naman sa tinatawag dito sa kumbaga ang tinatawag nilang ceremonial place dun sa bahay ng dato. Kasi ang bahay ng dato noon is malaki masyado. Na which is, yung bahay na yun is ang daming, so parating napupuno yun ng mga tao, parang na-occupied yun siya. So, from that, doon sila nagpupulong-pulong sa lahat ng kanilang gagawin or kung ano yung next na target nila or basta doon sila nagpupulong, nag-uusap-usap sa mga ibang like for example, mga ibang tribo, like parang ganyan. So, let's proceed naman sa so ang mga magani naman ay makikilala dahil ang damit nila ay may mancha ng dugo na simbolo ng kanilang tagumpay sa labanan. So, ang mga magani naman is, mas nakikilala daw sila dahil sa kanilang pananamit na may mansya na dugo. So, kahit dahil doon kasi, ang point naman nila doon na mas nakikilala sila doon dahil doon sa mansya na dugo is parang yun yung parang nagtagumpay sila sa laban na parang sila yung, okay to, panalo to. So, kasi feeling ko lang, in my own opinion lang. So, kasi pag yun ang dinadamit nila is parang mas kinakakatakutan sila ng mga tao dahil doon sa mga dugo na which is nagsisimbolo sila na nakapatay sila ng isang tao or isang kalaban na so from that is parang pinapakita nila yung kung ano yung kaya nila. So, that is my own opinion lang po. So, ang culturally, kilala ang Bagubo sa abaka weaving na may multicolored beads at embroidered details. So, isa pa is kilala din sila sa panamit nila na which is multicolored, very colorful, and then the beads also na embroidered details. So, yung mga beads is parang, alam mo yung, so, meron akong ipapakitang pictures, so doon na lang kayo mag-base sa picture na yon. So, let's proceed though. Ang supreme God nila, ang supreme God nila ay si Yugpamolak, Manubo o Mamanwa ang mabalian ang gumagawa ng rituals at healing practices. So, yun yung kanilang supreme God nila is si Yugpamolak. Yugpamolak yung kanilang God. Supreme God nila. So, that's all the Bagubo. So, let's proceed naman sa Mandaya and Mansaka. The Mandaya is a complex group. Sometimes they are called Mangwanga, Manggarangan, Managosan, Magosan, Pagsupan, Dibabanon, Dibabaon, or Mansaka. They are found in Davao Oriental Province. They are upland people who practices slash and vern. They are plant abaka as their cash crop. They also plant rice, kamote, tubers, bananas, and sometimes vegetables. Their houses are usually occupied by the three families. The Mansaka community is headed by a Bagani. His word is considered the law of the community, and the wears distinctive clothing. He is assisted by the advisory council and called ang tutukay, usually the elders in the community. The Mandaya and Mansaka are known for their distinctive dress and ornamentations. The bedwork and silver craft on body ornaments mark them
one of the most noteworthy indigenous people in our community in terms of art. So, ang Mandaya and Mansaka ay isang complex at diverse group na may iba't ibang tawag tulad ng mangwanga, dibaon, dibabanon, mansaka at marami pang iba. Makikita sila mostly sa Davao Oriental. Upland people sila na gumagamit ng slash and burn farming. And ang main cash crop nila ay abaka. Pero nagtatanim din sila ng rice, kamote, bananas, root crops at iba pang gulay. Karaniwang 3 pamilya ang nakatira sa isang bahay. Sa leadership, ang Mansaka community ay pinamumunuan ng Bagani at ang salita nila ay parang batas ng community. Yung Bagani ay may distinctive clothing na nagpapakita ng status niya. Tinutulungan sila ng ang tutukay, isang council na composed ng elders. Known din ang Mandaya at Mansaka sa napakaganda nilang tradition dress, beadswork, at silver craft. Sila ay isa sa pinaka noteworthy indigenous group pagdating sa ornamentation and arts. Wow! Pagdating sila sa art, magaling sila sa paggawa ng mga arts. So and observe ko naman and also I observed that the Mandaya and Mansaka is karaniwang sa kanila is isang bahay is 3 pamilya na ang nakatira. Right? So dito naman parang mabibest ko sila, maibest ko to sa mga Muslim. So kapag nakapag-asawa na yung isang tao, yung anak nila is parang mas gusto pa din nilang tumira doon sa bahay ng nanay nila. Am I right? 'Di ba, guys? So kapag 'di ba kinasal ka na, so parang mas gusto mo pa rin tumira sa bahay niyo kasi parang doon ka komportable, kasi doon ka lumaki, kaya gusto mo doon tumira. So kapag kayo na lahat, so kapag mayroon kayong 3 anak or 5, so pag doon na manirahan, so dapat din talagang mas-separate ka sa yung mga magulang dahil meron ka ng sariling pamilya, may binubuo ka ng pamilya. Okay guys, so let's proceed to Tiruray. In the southern highland of Mindanao, of about 4,000 feet pacing the sea levels, the ethnic groups Tiruray is found. They give their own religion and cultural practices. Their houses are generally situated near the upland fields. They form into a groups called ingeds. Ingeds. They cultivate the land for the rice and corn. They also go to the forest to gather food, hunt, and go to fishing. Besides, they also grow sweet potato, sugar cane, cassava, toro, and tobacco. They're also good in weaving basket. They wear their ornaments, earrings, pendants, neckpiece. This clearly respectiveness their rich material culture. So, ang mga Tiruray naman ay matatagpuan sa southeastern highlands ng Mindanao, mahigit mga 4,000 feet above sea level, facing the Celebes Sea. Kahit surrounded sila ng iba't ibang grupo,
pinanatili nila na ang sarili nilang religion at cultural practices. Ang bahay nila ay malapit sa kanilang upland fields. Ang community unit nila ay tinatawag na engage or inged. Nagtatanim sila ng rice, corn, sweet potato, cassava, toro, sugarcane, tabako. Bukod sa farming, umaasa rin sila sa forest activities tulad ng hunting, gathering at fishing. Isa pa sa pinaka kinikilala sa kanila ay ang basket weaving, kung saan magaling talaga sila gumawa ng matibay at functional na woven products. So dito, kasi nag-experience na ako dito kasi when nung sa saan kami that time na may nagbibenta. Tiruray pala yun sila. So, may nagbibenta sa amin ng mga sinulid good na basket. So, hanggang ngayon, andun pa rin sa amin, andun pa rin sa bahay namin yon. So, binenta lang yun sa amin ng 120 pesos. If I'm not mistaken. So, bata pa ko noon, nasa 8 years old or 9 years old ako. So, matatandaan ko pa yon kasi siyempre, naghingi siya ng parang gusto nilang bilhin na namin yon. So, binili ng nanay ko, kasi mabait yung nanay ko. Yes, mabait ang nanay natin. So, that's all. That's it. So, in short guys, ang Bagubo ay kilala sa kanilang warrior culture, abaka weaving at breast ornaments. Ang Mandayaan Mansaka naman ay upland farmers na may magandang beadworks at silver craft at pinamumunuan ng bagani. Samantala, ang Tiruray ay upland group sa Southern West Mindanao na may sariling religion at kilala sa farming, hunting at basket weaving. Lahat sila ay nagpapakita ng yaman at diversity ng kultura ng Mindanao. Tasaday, Datibuli, and Blaan, they are a subgroups of a big Manubo tribe. They inhabit that west of Lake Cebu in South Cotabato. They used to live in the caves. They live by hunting animals. Their clothing is made of the leaves, the Zenius corculigo or ground orchid. The Tibuli, also called Tagabili or Tibuli, live in scattered settlement in the southwestern Mindanao. In the province of South Cotabato, around the highland Lake Cebu, Lake Silutan, and Lake Lahit. Their community is composed of family clusters with 15 households or more. Each community has a ceremonial house called a good gonobong or simply a big house. The head of the group is a dato. They are usually related by kinship. The Blaan are also called Bilaan, Balud, Baraan, Biraan, Bilanes, Blan, Buluan, Buluanes, Coronadal, Sarangani, Tagalagad, Takogon, Tumano, Bilanes, Bubluan, Buluanes. They are located in the province of Davao del Sur, South Cotabato, and Sultan Kudarat. Its neighborhood is organized under a local dato who has autonomous authority over the area depending on his personality influence. The position is supposedly hereditary and follows a rule of firstborn, assuming the position that the leve is the Blaan or Bilaan, equivalent of the Bagubo, Magani,
Peralta noong Peralta 2000. Ang Tasaday, Tibuli at Blaan ay kilala naman sila noon bilang mga taong nakatira sa yungib sa lugar ng matutum. Nabubuhay sila sa pangangaso at pangalap ng halaman at prutas. Ang kanilang kasuotan ay gawa sa dahon ng curculigo, isang uri ng ground orchid. Simple ang kanilang pamumuhay at kaunting kagamitan lang ang ginagamit. Tibuli. Ang tibuli is tinatawag ding tagabili o tibuli. Matatagpuan sila sa South Cotabato, malapit sa mga lawa tulad ng Lake Cebu, Lake Silutan at Lake Lahit. Sikat sila sa tinalak weaving, mga makukulay na kasuotan at tradisyonal na alahas. Ang komunidad nila ay binubuo ng maraming pamilya na may gonobongo o big house para sa seremonya. Pinamumunuan sila ng isang dato at kadalasan ang magkakamag-anak ang mga tao sa isang pamayanan. Ang Blaan naman or Bilaan ay nakikilala rin sila bilang Bilaan, Baraan, Bilanes at iba pang pangalan depende sa lugar. Matatagpuan naman sila sa Davao del Sur, South Cotabato at Sultan Kudarat. May sarili silang dato ang bawat pamayanan at ang posisyon ay karaniwang namamana ng panganay. Meron silang mandirigmang tinatawag na lebe na katumbas ng maganin ng bagubo. Kilala sila sa beadwork, brasswork, Subanon, the Subanon are people of the western flank of Mindanao, in the province of Zamboanga del Norte and Zamboanga del Sur. They are good in upland cultivation. They like to live near the springs, not in the stream. They plant rice, corn, sweet potato, cassava, and banana. The Subanan are non-aggressive people. So ang mga Subanan is Subanan or Subanon ay matatagpuan na naman sila sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Mahusay sila sa pagtatanim sa kabundukan and mas gusto nilang tumira malapit sa bukal kaysa sa tabi mismo ng ilog. And then pananim nila is ang mga pinagtatanim nila is bigas, mais, kamote, kasaba at saging. At siyempre, kilala rin silang bilang mapayapa at hindi agresibo. So, let's proceed naman sa Maguindanao or Maguindanaon. The Maguindanao, also called as Maguindanaon, or Mindanao, are one of the large ethnic groups of the country. The biggest number of affiliation is concentrated in the province of Maguindanao in the municipalities of Dinaig, Datofiyang, Maganoy, and Buluan. They are adjusted to a land with a special adaptation to marshland. They cultivate wet rice, and their staple food, arts, and craft are well developed, exhibiting
sa sophistication in weaving and metalworking with very characteristic design motifs that show affinity with the rest of Southeast Asia, yet retaining as a distinctive ethnic character Peralta 2000. The Magindanaon practice Islam religion. They are highly structured political system. Magindanaon or Maguindanao is the one of the three sultanas in the history of our country. They claim to be in the lineage of Sharif Kabunsuan and Sultan Kudarat. So, singil. Pagdating naman sa singil, ang singil is sometimes called as sangir, sanghi, sangihi, sangu, mororo, morare, morore, sagiriaz, or talorezen, and the people who live in the Sarangihe and Talaud Island groups and in the Sarangani Bay of the southern coast of Mindanao. The speak the language of Indonesian affinities. They are believers of Allah and follow the Islamic culture. Ang Maguindanao ay isa sa pinakamalaking Muslim group sa Mindanao. Sila ay kilala sa Islamic religion at ang pagkakaroon ng highly structured political system, isa sila sa tatlong sultanes sa history ng Pilipinas, kasama ng Sulu at Maranao. Naniniwala sila sa galing ang kanilang lahi ay Sharif Kabunsuan at ang Sultan Kudarat. Kaya malaki ang respeto nila sa royal lineage. Ang sangil na tinatawag nila, ang sangil naman na tinatawag ding minsan ng sangir, sangihe, sangu o morero ay nakatira sa Sangihe at Talaud Island, pati na rin sa Sarangani Bay sa Southern Mindanao. Ang wika nila ay may Indonesian influence at sila ay Muslim din at sumusunod sa Islamic culture. So, marunong din silang magtanim ng kamote, corn, banana, rice, at coconut. Isa rin sila sa mga kilalang boat makers, lalo na sa paggawa ng malaking bangka. Ang village nila ay tinatawag na sow, na usually binubuo ng mga magkakamag-anak. The Ilanon oftentimes called as a Ilanon, Ilangon, Ilianones, or Ilanos are a group related of Maranao and Maguindanao. They are found in the province of Maguindanao. The Ilanon are people who are marine oriented but sometimes engage in a wet rice cultivation. Ang mga Ilanon na minsan tinatawag na Iranon o Ilanon ay malapit sa kamag-anak ng Maranao at Maguindanao. Nakatira sila sa area ng Maguindanao province. Traditional silang marine-oriented. Ibig sabihin, malakas ang connection nila sa dagat. Pero may ilan ding engage sa wet rice cultivation. So, in short guys, ang Maguindanao, Sangil, Maranao at Ilanon ay ilan sa mahahalagang kultura group sa Mindanao na karamihan ay Muslims. Ang Maguindanao at Maranao ay kilala sa kanilang royal lineage mula sa Sharif Kabunsuan.
Ang Sangil naman ay may Indonesian influence at magaling sa boat making. Ang Maranao naman ay people of wreck at sikat sa Torogon, Okir design at malong weaving. Samantala ang Ilanon ay isa sa sea-oriented groups na may koneksyon sa Maguindanao at Maranao. Lahat sila ay nagpapakita na ng yaman ng kultura at kasaysayan ng Mindanao. Yakan. The Yakans are people coming from the island of Basilan, just off the southern tips of Zamboanga Peninsula of western Mindanao, and the island of Sakol, Malanipa, and Tumalutad as of Zamboanga. Their language is closely related to the Sama. Their religion is Islam with adoption from their traditional and indigenous beliefs. They are already adjust to the land orientation rather than the sea. They are producing upland rice and copra. They are well known for their elaborate dress called kandit, 15 meters long red sas. Yakan. The Yakan are indigenous people. Originally from Basilan, malapit sa southern tips ng Zamboanga Peninsula. Makikita rin sila sa mga island ng Sakol, Malanipa at Tumalutad. Language, ang mga language na ginagamit nila is malapit ang wika nila sa Sama language, kaya may similarities sila sa mga Samal. So religion, their practice Islam pero may halong traditional beliefs nila noon. So ang lifestyle nila is unlike the other coastal groups, mas land-oriented ang Yakan. Nagtatanim sila ng upland rice at gumagawa ng copra. Ang culture naman is sikat sila sa kandit, isang napakahaba 15 meters na red sas na bahagi ng kanilang traditional attire. Kudado rin sila sa woven fabrics using bright colors and intricate geometric design. In short guys, ang Yakan ay isang tribe na kilala sa weaving Islamic tradition at cultural lifestyle. Okay, so let's proceed to Maranao. The Maranao are the people of the lake and sometimes called Maranao, Ranao, Lanon, or Hilanon, Hilona. They are settled in the Lake Lanao, known to be large and deepest lake in the country. The Maranao is one of the largest groups in the country profession Islam. They are traced their ancestry to Sharif Kabunsuan. The people are living through inland agriculture. They have rice cultivation in the highly areas and the intensive wet rice in flood plants. The Maranao get their foods from the lakes using the awing, a unique dugout boat. The lake is the natural habitat of the Sarimanok bird, a colorful bird only found in Lake Lanao. Their community is usually enclosed sa mosque and torogan. Royal house, a royal house Torogon, sometimes in the venue of political activities, is usually decorated with okil,
motif design, or as sa Rimanok, a colorful cook, verde, and naga a dragon's neck. The Maranao are good in weaving. They are also good in wood and metal craft. Their textiles are also famous of their very ornate design and colors. The malong tube shirt where they print on their design is a very versatile, attractical of clothing which serves many purposes. Ang Maranao ay kilala bilang people of the lake dahil nakatira sila sa paligid ng Lake Lanao, ang pinakamalalim at isa sa pinakamalaking lawa sa Pilipinas. Isa rin sila sa pinakamalaking Muslim group sa bansa at gaya ng mga Maguindanao. Sinusundan nila ang lahi ng Sharif Kabunsuan. Sa kabuhayan naman ay nakadepende sila sa inland agriculture. Meron silang rice cultivation sa mga hilly areas at wet rice farming sa floodplains. Nakukuha din nila ang ibang pagkain mula sa lawa gamit ang awing, isang unique na dugoot boat or awang yan siya guys. Or ang tawag is awing. So cultural treasure nila ang Torogon, isang royal houses na may political and ceremonial functions. Ang Torogon ay pinalalamutian ang Okir designs kasama ang sarimanok at naga motifs. Magaling din sila sa Maranao pagdating sa weaving, wood crafts, metalwork, and ang pinakasikat ay ang malong, isang versatile na clothing na may colorful and cultivate design. So, Sama and Sama Dilaot. The Sama also known as a Jama, Mapun, Samal, Balangini, Bangingi, or Pagutaran are concentrated in Sulu and Tawi-Tawi province. The Sama prefer cassava as their staple food. They produce copra, banana, and rice. Their houses are usually built on high stilts over shallow waters in sheltered areas with the ubiquitos, both of many kinds, usually moored alongside Peralta to 2000. The group is Islamic in religion, yet some are just nominal Muslim. The people is considered with the dialect they speak and are identified by their home island. The Sama Dilaut are a small ethnic Sama group. They are sometimes called Bajau, Sama Laut, Pilaul, or Orang Laut, by the western Bajau, Lutaon, or Sama Jiangingan. They are known as Gypsies by the western people. They are found in Sitangkay, Tondo, Owak, and Tungihat province of Tawi-Tawi. They live in houseboat called lepa and usually on stilts over shallow seas linked by breeze. Their staple food is cassava. They also live by marine product. They are said to be aggressive people. Ang Sama Dilaut ay isa sa mga subgroups ng Sama. Kilala sila bilang Gypsies dahil literal na buhay nila ay umiikot sa dagat. Other names is Bajau, Sama Laut, Orang Laut, Bajau Palao. So, ang nakatira sila mostly sa Tawi-Tawi, Sitangkay, Tondo Owak, Tunghingat. Ang lifestyle naman nila is, ang pamumuhay naman is, so nakatira sila sa lepa o houseboat.
o di kaya steel houses connected by bridge. So, kumakain sila ng kasaba, fish, seaweeds, at iba pang marine products. So, ang traits naman nila is sinasabi nila sila ay non-aggressive, meaning natahimik at peaceful. So, overall, the Sama and Samadilaot show as a strong maritime culture. So, nakadepende sa dagat na ang pagkain, bahay at tradisyon nila. Tausug. The Tausug, known also as Tausug, Tausung, Sulu, Suluk, Moro, Jolauno, or Tausuluk, are a group of people in Jolo, Indanan, Siasi, and the Patikul and province of Sulu. The name is supposed to mean people of the current. Though some say this interpretation comes from the term Tau, personal, and Saog, which is old name of the island of Jolo. They are live and agriculture, fishing and production of the coconuts and hams. They produce rice, corn, cassava, yams, milk, sorghum, copra, and herms. They are also good in metal craft and weaving. The Tausug, also known as Tausug, Suluk, Maraw, Jalong, etc., ay nakatira sila sa Jolo, Indanan, Siasti, at Potikul sa Sulu. Meaning of the name of that is madalas sinasabing ang Tausug ay nangangahulugang people of the current dahil magaling sila sa dagat. Pero may nagsasabi rin na galing ito sa tao, tao or person at suog na dating tawag ng Jolo. So ang pamamahay naman nila, livelihood naman nila is sila ay farmer and fishers. They grow rice, corn, cassava, yams, millets, sorghums, at gumagawa ng kopra at abaka. So, ang culture naman nila is kilala sila sa metal craft, lalo na sa paggawa ng swords like barong. Marami rin silang magaling na weavers. So, ang religion naman nila is strongly Islamic, and Sulu is considered one of the contours of Islam in the Philippines. So, in summary, in short guys, the Tausug are known for their warrior heritage, rich culture, skilled and crafts, and strong Islamic identity.